Ano ba ang iyong mga hilig? Ang ginagawa mo ba ay pleasing kay God o sa tao lang? Makinig ang may pandinig. Hello everyone, this is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. Verse nalaglag. Anyway, so verse 23 to 26. Open nyo na yung Bible nyo ha. Nung last na video, yung first part, sinabi dito na iwasan daw natin ang mga usapang walang paggalang sa Diyos. Pangalo is iwasan ang mga hilig ng kabataan. Ngayon naman ay, drum rolls please! Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon na hindi dapat makipag-away. Sa halip, ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Actually, nagulat ako sa verse na mahusay magturo. Parang required pala talaga na teachable ka. Hindi ka magiging teachable kung hindi ka marunong magturo. Ano daw? Parang a good follower is a good listener. A good leader is a good follower. Grabe no, hindi pala dapat tayo makipag-away. So kaya sinabi dito sa 25, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. And then, malalaman yung katotohanan. So, ganun pala no guys. Bago natin malalaman yung katotohanan, kailangan muna natin magsisi at talikuran yung mga kasalanan. Then, meron tayong mga bagay na, kasi ganito ko, kasi ganyan. At madami pang bagay. Paano natin mapapakinggan yung salita ng Panginoon kung tayo pa lang ay meron na kasing laman? Hindi natin tinatanggal yung mga ganong mga thoughts. Kapag harap tayo sa Diyos, kailangan you have that desire na parang, Lord, give me wisdom, knowledge, maintindihan to. Diba, kapag yung filled na yung mind natin ng sarili nating thoughts, paano natin ma-welcome yung mga God's word, yung binibigay ni God? Following verses naman is sa verse 26. Sa gayon, maliliwanagan. So, kapag nalaman na natin yung katotohanan, maliliwanagan yung isip natin. Maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Ang kaibahan kasi ng pakiramdam for God and then yung hindi kay God, hirap lang sa una pag Kristiyano ka. Mahirap kasi may pagtitiis and then kailangan mong magsikap. Pero right after that kasi may gantimpala. And then yung pagkatapos sa may gantimpala, may magbubunga pa yun ng kagandahang loob, magbubunga pa yun ng mga magagandang bagay, magagandang gawa. Unlike pag sinunod natin yung sariling laman, yung sariling kasiyahan natin, yung flesh desire, sa una masaya, sa una magaan, sa una parang wala naman nangyayaring hindi maganda. Pero sa dulo kasi may kahihinatnan at ang kahihinatnan nun is kapahamakan, kapighatian, kalungkutan, pagdurusa. So yun yung difference. Suffer now, enjoy later, or enjoy now and suffer later. So we have to choose our battle wisely. Kasi 'di ba, pansin nyo, yung leon, kunyari merong prey, maliit na mammal dyan. Ba hindi naman nanununggab agad-agad yung leon. He or she had that eye na nakafocus doon sa target niya bago niya lapain, bago niya kainin. Dahan-dahan habang yung prey is out of focus or wala siya sa safe spot, kukuha ng advantage yung leon. Ganoon din sumugod yung devil side is when you are not aware, when you are out of focus, when you are easily lured, when you are not prepared, when you are not ready. It is slowly. Kaya tayo, hanggat maaari, malikod na tayo sa ating mga kasalanan. Magsisin na tayo para malaman natin yung katotohanan at maliwanagan tayo sa mga bagay-bagay. Kaya I hope magtuloy-tuloy tayo dito by God's grace. Thank you guys for watching. Subscribe. Help me share the word of God. Bye-bye!